Hi guys! Welcome back to my channel. Okay, kapag gusto po nating gumaling sa kahit anong bagay, kay sports man yan, kay academics man yan, at lalong-lalo na sa business and investing, ang pinaka-importante po sa lahat, basics and fundamentals. Kaya yan po ang pag-aaralan natin ngayon. Super fundamental concepts lang po, like price to sales ratio, na marami po tayong mapupulot na aral po dito. Kaya pag-aralan po natin. Welcome back. Ayan, stock investing basics po tayo, kaya super important ng video po na to, at price to sales ratio ang pag-aaralan po natin, no? So guys, ang price to sales ratio po ang isa sa pinakaunang ratio na tinitingnan ko po kapag nag-a-analyze po ako ng isang stocks, no? Okay, so what is sales po muna bago natin puntahan yung price to sales ratio, no? Ang ibig lang po sabihin ng sales, lahat po ng benta na pumapasok sa company, hindi po tubo, benta pa lang, benta, okay? So maliwanag po, no? Yung pumapasok na sales of goods and services, yun po ang sales, no? Okay. So why sales is more important than profit? So to po ito, maririnig nyo po ito, no? Sa marami pong investing discussion, mas important po ang sales than profits, kasi po ang profits po ay madaling namamanipulate, pero ang sales hindi po yan namamanipulate. Okay, no? Namamanipulate din kung talagang illegal ang gagawin po, pero kung legal ways, hindi mo po mamamanipulate ang sales, no? Especially po pag tinitingnan natin ng growth ng isang company, revenue is better than net income. Looking at revenue is better than looking at net income, no? Okay, so kasi po ganito po ang logic po niya, no? Yung net income po kasi madali lang pong pataasin po iyan. Napapataas po ng company po iyan by just cutting their cost. Kaya po ibig pong sabihin ng mga investor, nagagawan ng paraan ang net income na mapataas. Magbawas ka lang ng gastos. Tanggalin mo ang lahat ng marketing, tataas na ang profit mo. Pero maganda ba na nagtatanggal ka ng marketing? Of course hindi. In the long term, pangit po iyon. And then more obvious example lang po, no, around the world na makikita mo na, or around our environment na makikita natin. Ayan, halimbawa yung mga restaurant, hindi na nagbibigay ng tissue po yung mga yan. Napapansin mo, kakain ka, walang tissue, di ka bibigyan hanggat di ka humihingi. Ganong kalupit. Ganong kalupit ang mga restaurant po ngayon. Ano pa, nagbabawas ng staff po yan. May mga fast food nga po ako nakikita na pupuntahan po eh. Minsan 4 lang ang staff nila pinatatakbo isang fast food. 4 na tao, grabe. Kaya po minsan 3 tao lang po yung nasa pila, kalahating oras hindi pa po tapos eh, kasi kulang na kulang sa staff, no? Ano pa, minsan naghahanap ng cheaper materials. Ano pa, minsan kino-compromise po ang quality ng product. Marami pong gumagawa po niyan. Imbis na yung magandang kalidad ng raw material lang ginagamit nila, para makatipid po at tumaas ang tubo, maghahanap yan ng material na hindi maganda pero mura para makompromise, tumaas ang tubo. Ganyan po, kaya po talagang gawan ng paraan ang profits kung pipilitin po. Pero ang sales, hindi mo po pwedeng pataasin po yan. Unless gagawa ka ng something na illegal, illegal accounting, no? May mga gumawa po yan, pero ibang kwentuhan na po yun. Kasi po, para mapataas mo ang sales mo, dalawa lang ang pwede mong gawin. Sell more products, magbenta ka na mas marami, or itaas mo ang presyo mo. Parehas pong mahirap po yan, kasi magagawa mo lang po yan kung maganda ang negosyo mo, no? You can only sell more products pag maganda talaga yung business mo at nag-grow po talaga. Ibig sabihin, tinatangkilik ng tao, kaya dumadami ang benta mo. Pero pag hindi ka tinatangkilik ng tao, hindi ka makakapagbenta ng more products. Imposible po yan, no? And na-increase mo yung price mo, ibig sabihin maganda ang negosyo mo, no? Kasi hindi ka kayang kainin ng competition. Kahit dumadami yung competition, kahit dumadami yung katabi mo na binebenta same product, same service, ikaw pa rin ang pinupuntahan ng tao kasi ikaw ang gusto nila, no? Kaya na-maintain mo ang profit margin mo, natataas mo ang presyo mo, kayang-kaya mo, no? At marami pong business hindi po kayang itaas basta-basta ang kanilang presyo, kaya ang ginagawa na lang po nila, lalo-lalo na po ang fast food, no? Hindi po ganun kagagandang business talaga ang fast food. Ang ginagawa na lang po nila, pinaliliit na lang po nila yung manok na binebenta sa inyo kasi hindi nila kaya mapataas ang presyo eh. Yun po ang reality po, no? Alright, next naman po.
So yun nga po ang dahilan kaya sales is more honest metric for measuring growth kasi nga po mas honest po ang sales, mas mahirap i-manipulate ang sales pero ang net income nagagawan ng paraan. Hindi ko sinasabi dinadaya, ang sinasabi ko nagagawan ng paraan po yan, no? Halimbawa po Max po, no? Mapapansin po ninyo, ito po yung 2019 po nila, compare mo po sa 2022, naabot na po nila yung 2018, 2019 na net profit po nila, net income po nila, naabot na nila noong 2022. Bakit hindi pa rin tumataas ang presyo nito sa market? Kasi hindi pa rin sila gusto ng mga investor for the reason na yung sales malayo pa rin po, nasa 10 billion pa lang po ang sales nila. Pre-pandemic, nasa 14 billion po ang sales po nila. Hindi pa po nila nababawi ang sales po nila, which is a more honest metric. Pero yung net income naabot na po nila. Okay? Bakit nila naabot yung pre-pandemic na net income kahit yung sales sila mababa? Nag-cut po sila ng cost. Hindi ko sinasabi na pangit yung pagka-cut nila ng cost, pero nakagawa po sila ng paraan na nabawasan nila yung kanilang cost without compromising the quality of their product. Na-maintain pa rin po nila yung magandang quality pero nakapag-cut down sila ng cost. Kung paano nila nagawa yun, ibang kwentuhan na po yun. No? Alright. So, another example naman po, no, minsan yung mga acquisition, no, pag yung halimbawa company ka, katulad sa amin nangyari na po sa mga pinasukan ko po before, binebenta po ng company yung sarili niya sa ibang company. Gusto nila ma-acquire ng ibang company. So ang ginagawa ng mga company na to, para ma-attract yung mga buyers, pinatataas nila yung profit sa papaanong paraan. Drastic and unhealthy cost cutting. May mga nakita na po akong ganito na minsan po 20%, 30% ng staff tinatanggal po talaga nila. Tinatanggal lahat ng empleyado. Minsan hanggang kalahati, hanggang bare minimum na lang, basta tumakbo na lang yung company. Basta may tao na lang doon, halos skeletal na lang po ang natitirang workforce para lang mapa-increase nila yung profit po nila. Kasi po, short term lang naman po nilang ginagawa to habang naghahanap sila ng buyer. And then ang katwiran minsan ng mga company na to, pag nabili na yung company namin, problema na nakabili yan kasi unhealthy yung ginawang cost cutting pero wala na kaming pake. Problema mo na, ikaw nakabili niya. Sayo na yan, problema mo na yan, bahala ka sa buhay mo. Ayun po, yun na, kaya kinukwento ko lang po ito. Ito po yung importance na tumitingin po tayo sa sales at hindi lang po sa net profit. Dito po kasi maraming nadadali po, no? So, pag-usapan na po natin ano yung price to sales ratio. Madali lang naman po to. Although mahaba introduction po natin, no? Market cap lang po ng whole company. Magkano yung buong company, no? Yun ang price. I-divide mo magkano ang kinita ng company for one whole year. 1 year po, no? Magkano ang buong company, yung buong company as a whole, i-divide mo magkano ang kinita by 1 whole year, no? Halimbawa po si Ayala Corporation, no? Ang market cap niya 383 billion nung ni-record ko to, no? 383 billion. Kung may 383 billion ka, pwede mo nang bilhin si Ayala Corp. Okay, ang benta niya nung buong 2022 is 306 billion. So i-divide mo lang. O makukuha mo 1.25. Ganun lang kadali. Yun lang yung price to sales ratio mo, 1.25. Ngayon, ito po ang guideline, no? Initial impression lang po. Hindi naman po lagi. As an initial impression, ang hinahanap ko po, ako po 1 or below ang gusto ko po na makita na price to sales ratio. Ito po, mahigit lang po ng konti ng 1, pwede pa rin po ito, no? Pwede pa rin. Wag lang po mataas. Wag lang po 2 and above. Pag 2 and above na, tataas na po ng kilay mo ng konti. Tataas na ng kilay mo ng konti. Hindi naman ibig sabihin pangit, ha? Ibig lang sabihin, medyo tataas na ng kilay mo ng konti. It merits extra investigation, no? Parang ganon, no? Kasi kapag 2 plus na po, no, the company needs to be special to justify this price, no? Bakit ko po nasabi? Kasi po, kaya ko po sinasabing initial impression, hindi ko pa po nakikita ang lahat ng financials ng company na ini-analyze. So, ina-assume ko ang profit margin ay 10%. On average, yan ang ina-assume ko 10%, no? So, halimbawa, ang benta ng company ay 100 billion. So ina-assume ko siguro ang kita nito 10 billion, 10%. Siguro. Yan ang net income yan, 10 billion. Kasi ina-assume ko 10% eh. Kahit hindi ko pa po nakikita lahat, no? Hindi ko pa po nakikita lahat. Siguro 10% yan. Ngayon, if price to sales is equal to 1, so ang price ito para maging 1, dapat ang price ng buong company is 100 billion. Para ma-match niya yung sales sa 100 billion, pag divide mo 100 billion divided by 100 billion, anong lalabas? 1. 1 ang price to sales ratio po natin, no? And
may profit po tayo na 10 billion, no? So ang PE ratio po nito ay 10. Ang PE ratio po kasi is price i-divide mo ng profits, no? So 100 billion divided by 10 billion is 10. So ang PE ratio natin ay 10. So para po sa akin, no, pag nakita ko po, kaya ito po yung unang gauge ko po kasi ang hinahanap ko po talaga pag titingin ako ng stock, syempre gusto ko mura yung stock, cheap yung stock. So initially, ang tinitingnan ko, yung PE ratio dapat 10 or below. Kaya po ang initial hurdle ko pag tinitingnan ko po ang isang stocks, dapat po ang price to sales ratio ay 1. Kasi kapag ang tubo niya ay 10%, ayun, tatamaan ko po yung PE ratio of 10. Na maliwanag po ba? Ayun, ganun po yun. Ganun lang po yun, no? Ngayon, if price to sales is equals to 2, eh medyo ganito na po yan. 200 billion, no? Yung company. Eh 100 billion lang yung sales. Ang profit niyan, 10 billion. Ang PE ratio natin nito, 20 na. Kasi 200 billion na buong company. Ang profit niya, 10 billion eh. Divide mo yan, 20 na. Hindi na attractive for me. Hindi na po siya masyadong attractive for me. PE ratio of 20, hindi na po mura yan. It's either fairly valued or overvalued na po yan. Diyan na po naglalaro yan. Pero malamang po hindi na po talaga mura po yan. Kaya ayaw ko po nakakita ng PE ratio na ng price to sales ratio na 2 and above, no? Ngayon, pwede mo pa rin magawang PE ratio of 10 po yan. Pwede pa rin kung mataas ang tubo ng company. Yun po ibig ko pong sabihin. Kaya po sinasabi ko, tataas ang kilay ko kasi ang unang-unang papasok sa isip ko, dapat maganda yung business na to kung price to sales niya ay 2 and above kasi dapat malaki ang tubo po niya. Ganito po yun, no? Halimbawa, ito po yung original natin, yung sa kaliwa, 200 billion, 100 billion. Ang profit niya 10 billion. Para makuha ko yung PE ratio na 10 pa rin, kailangan madoble ko yung profit. Kailangan madoble ko yung profit. Kailangan 20 billion yung profit niya. Out of 100 billion na sales, dapat 20 billion ang profit ko. Para makuha ko pa rin yung PE ratio na 10. Maliwanag po. Nasusundan niyo po ba? Sana po hindi po kayo nahihirapan na masundan ang ating figures, no? So, that is why a business have to be special, extraordinary to command high price to sales ratio. Dapat mataas ang tubo. Parang ganito po yan. Kapag ang price to sales ratio ay 1, dapat ang tubo, ang profit margin ay 10% para maging PE ratio of 10. Ang price to sales ratio na 2, dapat 20% ang profit margin, no? Ang price to sales na 3, dapat 30% ang profit margin. Ang price to sales na 4, dapat 40% ang margin. Maliwanag po ba? Sana po nasusundan po ninyo, no? And ito po kasi ang problema po dyan. Mahirap po makakita sa panahon po ngayon. Mahirap po makakita ng company na tumutubo ng 20% and above. Kaya po usually po talaga ang gusto ko price to sales of 1. Kasi bihira lang po talaga ang wonderful companies na mataas tumubo. O maliwanag po, no? Ayun. Ayan. And isang tanong po ng mga tao, no? Ay, paano kung mataas talaga yung tubo? Hindi ba maganda na mataas ang tubo ng isang company? Totoong maganda po pag mataas ang tubo ng isang company. Kaya lang po, nakaka-nervous po yan. Ako po, kinakabahan po ako dyan. Kasi po, pag ang isang company mataas ang tubo, nag-a-attract po yan ng competition. O halimbawa mo, no? Bigyan ko kayo ng example, no? Nagtinda ka ng bukayo sa tapat ng bahay mo, no? O 10 piso ang binebenta mo. At tumutubo ka lang ng 10 centimos. Sa 10 piso, 10 centimos lang ang tinutubo mo. Hindi ka makaka-attract ng attention. Hindi ka papansinin ng mga kapitbahay mo. Nako, ikaw compete ka. Ay, ano yung bukayo? 10 lang ang tubo. Wag na, sa'yo na lang yan. Okay? So, magiging customer na lang sila pero hindi ka nila i-compete. Pero imagine mo to, pag ang bukayo mo, 10 piso pero ang tubo mo, 5 piso, aba, mapapansin ka ng kapitbahay mo. Sabi, wow, 10 piso lang ang puhunan mo sa bukayo. Tumutubo ka ng 5 piso. Wow, ang laki nun na. Ako din, magtitinda din ako ng bukayo. Yan na, tapos ka na. Tapos ka na. Nakaka-attract ng atensyon ang mataas na tubo. Yun po ang ibig ko pong sabihin, no? So, kailangan po, pag ganito matataas ng tubo, kailangan po medyo careful ka na sa analysis mo. Kailangan medyo mataas na ang conviction mo na kayang-kaya ng company na yan ni outlast niya lahat ng attempt na i-compete siya ng ibang company. Ganun po yun. Maliwanag po ba? Sana naiintindihan po ninyo, no? So you have to be sure that the profit margin will not erode, hindi po babagsak, no? O, bibigyan ko kayo ng example. O, si SPC Power Corporation, almost 12 billion po, no? Ang kanyang market cap, ang sales niya almost 4 billion. So i-divide po natin 3 ang price to sales ratio po niya. 3. Okay, mataas po.
okay lang po. Nung pre-pandemic, okay lang po. Kasi pag 3 dapat 30%, di po ba? O makikita niyo naman po no, ang tataas po ng tubo niya before. Ayan, no, pumapalo na 60%, 80% ang profit margin po niya. Kaya okay na okay si SPC Power Corporation. Kaya lang tignan mo ngayon, no, bumagsak noong 2022. Yan nga sinasabi ko sa iyo. Sa kakak na yan na nakakakaba Yung pag matataas yung profit margin, ano ang guarantee mo na hindi babagsak yung profit margin niya? Yan, kitang-kita mo from 2020, 2022, nangalahati yung profit margin, yung tubo nangalahati. O, di ba? O, nakukuha niyo po ba? Doon tayo kinakabahan, no? Doon po tayo kinakabahan. Kailangan mataas yung conviction mo na kayang-kaya niya i-sustain yung mataas na margin, no? Alright, no? O, yan, okay po siya ng pre-pandemic, mataas ang profit margin, pero ngayon 2022, nangalahati na po. Ito si SPC Power Corporation, no? So, ang ibig ko lang po sabihin, no? Price to sales equals to 1, hindi ibig sabihin mura yung stock, hindi ibig sabihin mura ang stock, no? Ang tinitingnan lang po natin dito is, ang ini-indicate po ng isang price to sales ratio ay ang isang stock ay hindi mahal. Puntahan po natin si Jollibee po, no? Oh, si Jollibee po, market cap niya 262 billion, ang sales niya 212 billion. Ang price to sales niya is 1.24, no? So makikita natin, parang pwede 1.24, hindi naman mataas, no? Pwede na pagtiyagaan po ito. Kaya lang po, ang profit margin po ni Jollibee, ang liit-liit po. Mahigit 3% lang po, wala pang 4% ang profit margin po ni Jollibee. Kaya po ang PE ratio po nito nasa 40 na po. Nauunawaan niyo po ba? Ayun. Kaya ito po rin sinasabi ko na ang PE ratio na 1 and below, hindi ibig sabihin mura ang stock. Hindi ibig sabihin mura ang stock kasi minsan hindi naman 10% ang profit margin po niyan. Minsan mas maliit pa po, no? Yun lang po. In summary po, ang price to sales ratio is a temperature check. Titingnan mo kung may lagnat yung stock. Indicator po ito na ang isang stock ay expensive, mahal. At ang gusto po natin na value nito is value of 1 or below. So ang price to sales ay hindi indicator na mura ang isang stock. Indicator po ito kung ang isang stock ay parang mahal, no? Indicator ng mahal, hindi po indicator ng mura. Kasi minsan, kahit mababa ang price to sales ratio, pwede pa rin maging mahal ang stock, katulad ng example ko kanina na Jollibee. Maliwanag po ba? O, yun lang naman po. Kaya po maimportante po, tinitingnan natin yung price to sales ratio, no? Na ito unang impression sa atin na medyo makatotohanan ng price ng isang stock. Hindi siya over the top, hindi siya over mahal, no? Na medyo nasa earth ang kanyang presyo. Yun lang naman po ang discussion natin ngayon. Salamat po sa pakikinig po ninyo. No, disclaimer lang po, lahat to opinion ko. Hindi po ako professional na analyst, no? Hobby ko lang po to. Do your own research. Magtanong din po kayo sa marurunong bago kayo gumawa ng any investing decision. Salamat po sa pakikinig po ninyo. Like, subscribe, share, notification bell. Magkwentuhan po ulit tayo sa baba. God bless. Salamat po. Good night. Happy investing. Bye-bye.